Hello mga kadonatics, di ba natatandaan nyo nagpatupad ng 5-minute response si PNP Chief Nicolas Torre alias Diwata? Nako mga kadonatics, ang nangyari mga kadonatics, binatikos. Bakit nagpatupad ng 5-minute response without preparation mga kadonatics? Para bang sinabihan niya lang yung mga PNP personnel na dapat sa ganitong minuto makaka-response na agad kayo. Dapat within 5 minutes makaresponse na agad kayo. Nako, ginaya agad yung Amerika mga kadonatics na may pinakamabilis na response sa buong mundo. Yung Amerika mga kadonatics, grabe yung preparations nila. Grabe yung equipments nila, i-compare mo sa Pilipinas. Ngayon, binati ko si General Torre mga kadonatics para sabihin na may ginawa talaga tong si PNP Chief mga kadonatics. Sinibak yung 8 PNP personnel dahil lampas 5 minutes yung response nila. Paano kasi mga kadonatics? Ang daming i-consider pag gumawa ka ng ganyang resolution. 5-minute response, tapos ang traffic sa Pilipinas and so on and so forth. Ang daming problema. Yung mga vehicle nila, ewan ko ba kung meron sila, di ba? Kaya ayun, binatikos. Eto mga kadonatics, manoorin natin. Hindi kumbinsido ang dating kalihim ng Department of National Defense, Norberto Gonzales, sa 5-minute response ng PNP. Ayon sa kanya, kahit mali ang utos, susundin pa rin ito ng bagong talagang hepe ng PNP. Kinikilala sa buong mundo ang Estados Unidos bilang isa sa mga bansang may pinakamabilis, maayos at sistematikong emergency response system lalo na sa urban areas. Sa nasabing bansa, isang tawag mo lang sa kanilang hotline ay ilang minuto lang ay darating na ang tulong gaya ng pulis, bumbero at ambulansya dahil integrated ang paraan nila sa pagresponde sa mga taong nangangailangan ng tulong. Kaya para mapanatili ang magandang reputasyon sa larangan ng emergency response, dumadaan sa matinding pagsasanay ang kanilang mga personahe. Gumagamit sila ng mga high-tech na kagamitan at nilalaanan ng malaking pondo ng gobyerno. Dito sa Pilipinas, Ayan ang problema mga kadonatics. Patupad ka ng ganyang batas. Hindi ka naman pala preparado. Wala ka naman palang budget. Naubos na kasi. Para sabihin lang mga kadonatics na ako yung bagong PNP chief. Dapat may gagawin ako. Palpak pa talaga yung una niyang resolution. ipinagmayabang ng bagong talagang hepe ng Philippine National Police o PNP na darating ang responde sa loob ng 5 minuto. Pero walang paliwanag kung saan kukunin ang pondo, ano ang magiging sistema, at kung anong klase ng pagsasanay ang isinagawa o ipatutupad para sa mga tauhan ng nasabing ambisyon. Actually, sa first press conference yung mga kadonatics, nung na-promote siya bilang PNP chief, ang sinabi niya talaga doon, 3 minutes response lang talaga. Pagkatapos ng ilang araw mga kadonatics, may report na naman siya na 5 minutes na lang kasi hindi kaya yung 3 minutes. Pero ang 5 minutes pa rin mga kadonatics, napaka-ikli yan. Especially sa Pilipinas. Wala talaga, itong mga namumuno sa atin mga kadonatics, wala talaga sa utak. 20 kilo rice, ito na naman ngayon, at ang dami pa. Nako. Para kay dating kalihim ng Department of National Defense o DND na si Norberto Gonzales, hindi na bago ang ganitong pangako mula sa PNP dahil marami na ang nagbigay ng parehong pahayag ngunit hindi ito natutupad. Nako. Ay, ilang beses na sinubok yan. Ilang subok. Tingnan natin, kailangan may maganda tayong relo para orasan natin yung 5 minutes kung totoo ka o hindi. Hindi naman bago yan eh. Paulit-ulit yan yung may bagong PNP chief, kung may bagong reorganization ng PNP. Pinapangako yan. Tama talaga. Pinapangako mga kadonatics at ito namang si Diwata, nagpadala din sa emosyon. Gusto agad mapatupad. Ngayon, ang nangyari, sinibak yung mga tauhan niya na hindi nasunod yung 5-minute response. Kaloka talaga, di ba? Hindi lang 5 minutes. Pero tignan natin. Samantala, sinabi ni Gonzales na hintayin na lang ng mga Pilipino kung paano magpapakita ng galing ang bagong PNP chief. Well, tignan natin kasi bawat presidente naman, naghahanap naman talaga sila ng mauutosan na susunod. Dahil dito sinabi ng dating opisyal na kahit mali ang utos, susundin pa rin anya ito ng bagong PNP chief. Ang tingin ko sa bagong PNP chief, susundin niya ng mga utos sa kanya na nakakataas sa kanya. Right or wrong, wala tayong magagawa dyan. Ito yung mga hindi loyal sa badge mga kadonatics, loyal sa Panginoon niya. Anong nangyari yung kay Tatay Digong, di ba? Grabe talaga yung tripping ni Diwata doon mga kadonatics. Kasi hindi nga sila loyal sa badge nila, sa sinumpaan nila bilang isang pulis.
Kung nakikita na nila na mali na, nako, ang ginagawa nila mga kadonatics, tinotolerate dahil galing sa taas yung utos. Ganyan ngayon. Tapos yung mga tumatayo sa prinsipyo ng mga pulis, nasisibak. Ganyan ngayon eh. Tingnan yung vlogger. Sinibak mga kadonatics dahil sinabi niya na mali na yung inutos sa kanila. Pulis na vlogger yun ha. Ito yung 8 pulis na sinibak mga kadonatics dahil sa 5-minute response. Hindi sila umabot. Nako talaga. Ay, tripping na lang talaga ngayon ang gobyerno ng Pilipinas. Sinibak sa pwesto ang 8 chief of police ng malalaking lungsod sa Metro Manila matapos na hindi po makatugon sa 5-minute response time, habang 3 provincial director naman sa Visayas ang nanganganib din na masibak. Maaring madamay rin ang regional director kung babagsak sa simulation exercise ang kanilang mga tauhan. Buong detalye sa live report ni Mar Gabriel. Dapat nga yan mga kadonatics, may simulation pa talaga. Like, dapat immobilize ni Torre yung mga kapulisan nila. Tapos ngayon, may training sila kung paano mag-response agad within 5 minutes lang. Ang nangyari, utos ng utos lang. Diretso na, wala nang preparations. Nako, nakakahiya talaga itong si Diwata pa. Ay, wag na lang. Ali, posible raw na kada linggo ay may mga opisyal na masisibak sa pwesto kung sila ay hindi makakatugon sa 5-minute response ng Philippine National Police. Marami naman daw opisyal na naghihintay na mabigyan ng pagkakataon para humawak ng matataas na pwesto sa PNP. Sa command center ng MMDA sa Pasig City, nagsagawa ng simulation exercise si PNP Chief General Nicolas Torre III para subukan ang kanilang 5-minute response time. Kaiinis Ang talaga. People Power Monument sa kahabaan ng EDSA ang napiling parespondehan ng opisyal. Along EDSA na island. Wala pang 3 minuto, dumating na ang mga pulis. Wow. That is our commitment to the President and Proud na proud si Diwata mga kadonatics Paano lang kung talagang may traffic? Talagang may traffic. Paano na lang? Ewan ko na lang. Simulation nila, yun nga yung pinalabas nila kasi umabot within 5 minutes. What about others? Baka may mga palpak doon mga kadonatics, hindi lang ipinakita. to the Filipino people. So, if they can cope up with it, if they can step up to that standard, we will look for commanders who will do so. Kasama sa mga inalis sa pwesto, ang hepe ng Navotas, Caloocan, Valenzuela, Mandaluyong, Marikina, San Juan, Parañaque at Makati City Police Station. When I assume on June 2, I conducted a command conference on June 4, 2 days later, at binigyan ko na sila ng standards. And ako naman, alam ko na kaagad kung na-comply o hindi, dahil makikita ko naman sa kanilang performance. So, I mean, napakagandang programa yan. Pero ang tanong nga, nasa Pilipinas, urban pa talaga, Manila, napaka-congested talaga. Baka ma-aksidente pa yung ibang pulis yan dahil sa kakahabol ng 5-minute response na yan. Nako naman. nakita natin, it appears na ayaw na mag-comply. So, we'll look for other people who will comply. Bukod sa mga chief of police, may 3 provincial director pa sa Visayas Region ang nanganganib ding maalis sa pwesto. Yan ay kung babagsak sila sa pangalawang simulation exercise. Nanganganib din daw na madamay ang mga regional director. I'm very lucky at this era, at this time, na yung mga senior officers na yan, ang isang klase ay 100. So pag mag-fail ang isa, meron pang 99 na nakaabang of equal competence. Nakipagsanib puwersa ang PNP sa MMDA upang mas epektibo nilang maipatupad ang 5-minute response. Ali, ayon kay General Torre, maglalagay sila ng mga tauhan nila dyan sa command center ng PNP para magsilbing tulay doon naman sa command center ng PNP sa Campo Crame para sa mas mabilis na dispatching ng mga pulis. Ali. Alam mo, Mar, sa Estados Unidos, merong mga programa kung saan recorded yung mga tawag sa 911 call at malalaman nung nasa kabilang linya kung gaano kalayo yung mga rumeresponde na mga pulis. Ganon din ba yan? Recorded din ba yung mga tawag sa kanila sa command center? Yes, Ali, actually itong 911 system na gamit ng PNP, ito rin yung provider ng ginagamit sa Estados Unidos. Kaya yung parehong sistema na pinaiiral doon, ay yun din yung ginagamit ngayon
ng Philippine National Police. Pagdating naman doon sa lokasyon ng mga pulis, may mga GPS sa karamihan ng mga sasakyan nila. Kaya madaling matukoy kung nasan nag-iikot o saan naka-standby yung mga tauhan nila sa field. Yan naman ay ang mahigpit na bili ng PNP ni General Torre doon sa kanilang mga tauhan. Habang sila ay nasa police mobile, mahigpit nilang i-monitor yung kanilang mga radio dahil oras na matanggap nila yung alerto na malapit doon sa kanilang kinaroroonan ay kailangan nilang rumesponde agad-agad. Anyway, I like the program mga Kadonatics, pero yung paghahanda lang, yung kulang talaga. Dapat lang gawin ng PNP yan mga Kadonatics kasi ang nangyayari ngayon sa PNP, wala nang trust yung mga tao ngayon. Wala nang tiwala. Natatakot yung mga tao ngayon mga Kadonatics, hindi sa mga kriminal kundi sa mga police personnel. Kaya dapat lang magpapabango kayo. Pero ang tanong kung hanggang saan. Anyway mga Kadonatics, anong masasabi mo dito? Babasahin natin yan, yung heart at yan mga Kadonatics. God bless you. Take care all the time mga Kadonatics. Bye-bye.